Wala po tayo kasing schedule, so kinuha ko muna yung slot na ito para magpaliwanag din. So essential doctrines of the church, ito yung pangunahing aralin ng ating church bilang isang tunay na iglesia ng Diyos na buhay. At may mga elementary doctrines tayo. Kasama pa rin po ito sa elementary doctrines, pero mas maano siya, mas niliwanagan yung salvation meron tayo. O tema po natin, mga salitang ginamit na pinagmulan ng ating kaligtasan. May ginamit ang Diyos sa salita para tayo iligtas. May ginawa po siya. Hindi po parang bakit ka nagsisi, di ba? Elementary doctrine, bakit ka nagsisi, bakit ka nanampalataya? Kasi may pinagmulan kaya ka dumating doon. Bakit ka sa Diyos nagtiwala? Kasi meron siyang ginawa. So, tingnan po natin, si Kevin, sinabi naman na yung una natin pinag-aralan. Una, may decree, utos. Pangalawa, ordain. Ito'y tinalaga. Ang kaligtasan nakatalaga sa mga pinili. Amen. At Jesus took them all. Wala pong naiwan ni isa. Amen. Kinuha niya po lahat yan. At sa pangatlo po na ating lesson, ito po aral na salitang for knowledge, pero bago yon, basahin po muna natin yung text natin sa ating kaligtasan. 8 lessons po ito. Isaiah chapter 43 verse 11 to 13, ito po sabi, ako, ang Diyos, sa sinasabi rin si Yahweh, at sa panahon natin, siya si Jesus Christ. Ako sa makatwid baga, ako ang Panginoon. Pag sinabing Panginoon siya yung Yahweh na sinasabi ng Bible sa English version. At liban sa akin ay wala nang tagapagligtas. O liban sa Panginoon natin ngayon, wala nang iba. Kasi sa silong ng langit, walang sukat at kaligtas ng tao, kundi ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Amin po ba? Acts chapter 4 po yun. 4:12 po sinabi po yun. At verse 12 po, ako'y nagpahayag, nag-declare po siya, ang Diyos. Dineclare niya na sinasabi, pinahayag niya ito, na siya'y tagapagligtas, ako'y tagapagligtas, at ako'y nagpakilala. Okay? Walang ibang Diyos sa gitna ninyo, kayo, kaya't kayo ang aking mga saksi. Sino yung mga saksi? Yung mga nagtiwala. Amen, yung mga pinili po yun. Sabi ng Panginoon, at ako ang Diyos. Verse 13, bilang huli, sabi niyan, oo, mula na magkaroon ng araw ay ako nga, at walang sino man makapagliligtas sa aking kamay. Ako'y gagawa at sinong pipigil? Kung iniligtas ka, sinong pipigil? Sinong hahadlang? Kung may nagparusa ang Diyos, sinong pipigil? Amen. Kung hindi iniligtas ang tao, sinong pipigil? O sino magbibigay sa kanya ng buhay? Sino magliligtas sa kanya kung paparusahan yun? Kaya nga may tatayo para mamagitan, di po ba? Kaya dito po, sa text natin ito, pinapakita ang kahalagahan ng tagapagligtas natin. At may sinabi po siya, basahin po natin sa English, I am the Lord, and beside me there is no Savior. So, maliwanag naman po talaga. Verse 12, I declare, sinasabi nga kanina, I declare, ako'y nagpahayag, sinabi niya, kaya yung word, sabi niyo po word, meron siyang salitang ginamit para tayo iligtas. Kaya nga ang ating pag-aaral, yung tema po natin, ang salitang ginamit na pinagmulan ng ating kaligtasan. Bakit tayo niligtas? Meron siyang ginamit na salitang pangungusap. Ano yon? Nag-declare siya na at siya ay tagapagligtas and save and proclaim. Pinoclaim niya, sinabi niya, pinahayag niya ito. Then there was no strange gods among you, and you are my witness, declares the Lord, and I am God. Verse 13, ito po ang sabi, also henceforth, I am He, ako ngayon. There's none who can deliver from my hand. Sino? Sino ba? Hawak ko na, sino makakakuha? Diba? Jesus Christ, ginamit yung salitang ito. Sino makakaagaw sa aking mga kamay? Diba? Wala, diba? Ang eternal security nasa Panginoon. Siya ang humawak. At lalo higit ang Ama, sabi niya, sino makaagaw sa kamay namin? Di ba? Wala. Diba? Sa isang Diyos. Sabi niya, I work and who can turn it back? Ginagawa ko to, sino nga hadlang? Diba? Ginagawa ito, sino ang pipigil? Diba? Siya binanggit kanina. So yun po yun, mahalaga po yung English, kaya binanggit po natin. Ang topic po natin ngayon
At ito po ang salitang lesson 3 po tayo. Yan, for knowledge. Sabihin niyo po, for knowledge. Ano ang salitang for knowledge? Ang for knowledge ay paunang kaalaman. Alam niya na lahat. Di siya nagugulat. Dahil sa kanyang kaalaman at karunungan. Binanggit natin nakaraan, karunungan. Dahil sa kanyang karunungan, nag-decree siya, nag-utos siya. Nagang mangyayari yon, di ba? Naalala nyo? Sa buong karunungan niya. At ngayon, sinasabi po rito, sa Greek word, ito po ang sabi niya, ang pinaka-root po kasi nito, yung root word, yung proginosko. Sabi niyo po, proginosko. Ito ang ibig niya sabihan, means to know experientially. Alam niya na, nangyari na yon. Kasi ang Diyos natin present. He is a very present. Wala pang paglikha, alam niya, present na lahat ng bagay, nangyari na. Nangyayari sa panahon ng kanyang kaisipan. Yun na yun. Ibig sabihin, kaya nga sinasabi ng mga pastor natin dito, hindi siya bound on time, ng limit, wala siyang limit. Kasi lagi siyang present. Amen? Wala sa space, hindi sa panahon. Kundi kasi siya nananatili magpakailanman at present magpakailanman. Kaya di siya nagugulat dahil sa kanyang karunungan, nag-decree siya, nag-ordain siya. At dito, sinasabi niya rito, yung kaalaman, yung paunang kaalaman niya, meron na. At ang sabi niya, to know beforehand. Sabi niya po, beforehand. Bago pa man, alam niya na. Bago pa man nagsilita ang lahat, alam niya na. Bago pa man ang paglilikha, alam niya na. May alam na siya na mangyayari. At alam niya na ang ganap. Kumbaga sa director, alam niya na. Diba? Bago pa i-take ng mga tao, mag-action. Bago pa mangyari, magkaroon ng settings, alam niya na. Ang translation po nito, prognosis. Ano po definition na sinasabi dito ng prognosis? Ito po yung portot, saan yun? Sa kaisipan. Iniisip niya na tayo. Kaya nahihiramen. Kasi, inilikha niya lahat ng bagay, pero bakit niya nilikha yun? Dahil iniisip niya yung nakalista sa aklat ng buhay. Nasusunod na pag-aaral natin yung doctrines of election. Dito, nagpapatunay na alam niya na ang lahat sa paunang kaalaman niya. Advance siya. Sabihin niyo po, advance. Kaya tayo minsan sinasabi natin, advance mag-isip ito pero hindi ka advance. Mas advance ang Diyos. Alam niya yung future natin. Kasi He is very present. Amen. Mahalaga po yun. Yan po yung ibig sabihin yung portot, yung pag-iisip niya. Ang laman ng isip niya, parang sa sobrang yaman ng isip niya, kapangyarihan ng isip niya, alam niya nangyayari at mangyayari pa. Amen. Mahalaga po yun. Ang topic text po natin sa 1 Peter chapter 1 verse 2. Ito po ang sabi niya, yung sa foreknowledge, yung mula pa, alam na niya, o kilala na niya, walang maililim, ibig sabihin. Ayon sa paunang kaalaman ng Diyos, sabi niyo po, paunang kaalaman. O sinasabi po dyan sa English, foreknowledge. Ayon sa paunang kaalaman ng Diyos, ito po siya, ng Diyos Ama, sa pagpapabanal sa Espiritu, wala pa namang naborn again na panahon nung Old Testament, di ba? Pero ngayon may mga naborn again na, di ba? Bakit naborn again? Kasi may paunang kaalaman siya. Alam niya na may maboborn again. Alam niya yung mga pinili iboborn again niya pagdating ng time. Amen. At ang sabi niya rito, upang magsitalima, sabi niyo po magsitalima, sumunod. Paano sumunod o tumalima? Sa isang salita niya, pagtalima ay ang pagsunod. Ibig sabihin niya sa mga pangangaral, nagtiwala sila. At nawisi ka ng dugo ni Jesus Christ, ibig sabihin kasama sila sa tinubos si Jesus Christ. Kaya yung foreknowledge niya, kung naroon tayo sa kaalaman niya at kaisipan niya na tayo na yung iniisip niya, ang church iniisip niya Hello? Wala pang church, pero iniisip niya na ang church na lalabas. Even the Gentiles lalabas ang church. Even si Paul, alam niya lalabas si Paul. Mga pinili para gampanan ng tungkulin. Amen. Para ang biyayang iyon maipangaral sa atin. Kaya sinasabi niya diyan, yung mahalaga diyan, yung dugo ni Jesus Christ na sinasabing walang makapagliligtas. Di ba si Jesus Christ nagligtas sa pamamagitan niyang pagbubo ng kanyang dugo? Amen po ba? At sinasabi niya rito, bandang huli, ito yung tunay na biyaya. Ito'y tunay na kapayapaan na nasa sa atin. Amen. Bakit? Dahil sa foreknowledge ng Diyos. Kaya sa atin, apart from God, wala tayong magagawa Amen po ba?
Dahil sa kanyang karunungan, sa paunang kaalaman niya, naganap na kasama pala tayo doon sa pagliligtas. Kaya ngayon salitang ginamit ng panimulang kaligtasan, ito po yung foreknowledge, yung ayon sa paunang kaalaman ng Diyos. Now, ito'y mula, kapatid, next po natin. This prior knowledge is seen operating in the following areas. Ilan lang po ito, 4 lang po ito. Pero ipapakita rito, inuulit-ulit ko sa mga unang katuruan natin. Mapapansin nyo bakit doon ako nagpupunta sa mga points na yon. Kasi napakahalaga, doon nagsimula muna at papunta kasama na tayo. Pa-end po sa atin. Hanggang sa papunta sa atin. Una sa decree, pangalawa sa ordain, pangatlo itong foreknowledge. Makikita natin yung settings. At pinapakita rito yung mga papaano nag-ooperate ito o gumaganap ito alinsunod doon sa mga areas na ating pag-uusapan sa umagang ito. Ito'y mula sa paunang kaalaman ng Diyos. Una, sa paglikha. Ang dalas natin banggitin yung paglikha. Diba? Diba, nag-decree siya, may nilikha nga, nangyari nga. Diba? Nag-ordain siya sa paglikha, naglagay din po tayo doon ng point na ito. Kasi napakahalaga nito para malaman natin na walang ibang Diyos kundi siya. Amen. Tingnan po natin para maliwanagan po tayo dito. Kasi yung Old Testament, ito'y sumasalarawan kay Jesus Christ. Tingnan po natin, sabi sa Revelation chapter 4 verse 11, "Marapat ka, O Panginoon namin at Diyos namin, na tumanggap ng kaluwalhatian at kapurihan at ng kapangyarihan." Bakit? Sapagkat nilikha mo ang lahat ng mga bagay. Sabihin niyo po, nilikha. Bakit? Sa foreknowledge. Alam niya na. May pauna na siyang kaalaman. Amen. Mahalaga po yun. Kaya binabalik ko yung salitang iyon. Sa paunang kaalaman ng Diyos, sa paglikha pala, makikita mo napakarunong siya. Dahil alam niya na kung paano mag-exist sa mga bagay ito at paano kumilos. At ang sabi niya rito, nilikha mo ang lahat ng mga bagay at dahil sa iyong kalooban ay nagsilitaw at nangalikha. Bakit? Sa kanyang paunang kaalaman. Pangalawa, in Acts chapter 15 verse 8, English po ito, gagamitin po natin ito. "To know unto God are all His works from the beginning of the world." Alam niya na, alam na ng Diyos ang lahat yung kanyang mga gawa na ito mula pa sa nung una muna niya. May foreknowledge niya, known na siya antimano. Alam niya na, bago niya kinreate ang mga bagay na ito, alam niya na ang mangyayari. Alam niya kung anong angkop, paano pakinabangan. Ang mga bituin, ang mga buwan, di ba? Di ba? Ay yung mga isda, di ba? Lahat nangalika kasi may purpose. Paano kung wala isda? Wala tayong mabibili sa palengke. Makakandamata yung mga pinili. Di ba? Lahat nag sa kanya nga paunang kaalaman. Sabi nila, ang mga bagay daw dito nag-exist sa kusang sarili nila. Nag-evolve ba? Tawag doon? Nag-evolve ba? Parang ganon. Sa tandang panahon na yun, nangyari na, gumanong-ganon na lang. Hindi, ang Diyos po ang gumawa nun. Kasi sa kanyang paunang kaalaman. Sumunod po, Colossians chapter 1. Okay. "Sapagkat sa kanya nilalang ang lahat ng mga bagay." See? Ang lahat ng mga bagay, may layunin siya para ano? Para sa kanya. Kasi hindi sila nalikha, sabi sa Revelation chapter 14, kung wala siya. Kaya karapat dapat siyang tumanggap ng papuri luwalhati. Diba? Naalala natin. At sa sangkalangitan at sangkalupaan saan? Sa langit, sa lupa, ang mga bagay nilikha at ang mga bagay na di nakikita, maging ang luklukan o pagpapasakop o mga pamunuan, may makikita tayo, hindi. Pero sa kanya pagpapasakop, luklukan o pagpapasakop o mga pamunuan o makapangyarihan, lahat ng mga bagay ay nilalang sa pamagitan niya at ukol sa kanya. Bakit? Foreknowledge. Alam niya, babalik lahat ng luwalhati sa kanya kasi sa paunang kaalaman niya. Kaya ayaw niya na magkakaroon ng glory ang tao. Gusto niya mapunta sa kanya lahat ng glory. Amen. At dito pinapakita yung foreknowledge niya. Kasi kung sa atin magmumula yung kaalaman, mawawalan siya ng glory. Amen? Kaya lahat papunta sa kanya. Kaya walang makapagliligtas Gagawin niya ito, sino makapipigil?
Amen. Yun yung una nating text po kanina. Ang sabi po sa 17, at siya ang una sa lahat ng bagay, at ang lahat ng mga bagay ay nangabubuhay dahil sa Kanya. Alam niyo po, bakit nag-i-exist yung mga bagay dito? Dahil kay Jesus Christ. Dahil sa Panginoon. Ibig sabihin, ngayon, pinapakita yung paglikha dahil siya'y naroroon na. Wala pa ang lahat. Sa karunungan ng Diyos, siya'y gumaganap sa ngayon sa pamamagitan ni Jesus Christ na nagkatawang tao at nabuhay na maguli, di ba? At nasa piling ng Ama. At dito pinapakita na lahat ang nangyayari pa ay sa Kanya nabubuhay. Sa Kanyang pangyayari, sa Kanyang karunungan, sa paunang karunungan na meron siya, paunang kaalaman. Alam niya na lahat, may nagsasabi nga rito, hindi nagugulat ang Diyos, bakit may digmaan, bakit may baha, bakit may lindol. Alam niya na yan. Bakit? Sa paunang kaalaman. Kung kailan magkakaroon ng earthquake, alam niya yan. Maalam siya. Amen. Tuloy po natin. Pangalawa, una sa paglikha, yung kanyang paunang kaalaman, doon pa lang makikita natin yung kanyang kaalaman na hindi maarok ng tao. Bakit nga ba yung mga mga bituin o yung buwan, di nagbubungguan yung mga planeta? Di ba? Mamamangha ka talaga meron Diyos na umaalalay. At sabi niya rito, pangalawa, kapatid, ang kanyang paunang kaalaman sa bansang Israel, sa bansang pinili ng Diyos. Pag sinabing bansang Israel, ito yung kanyang kilala. Alam niyo po ba, lahat ng bansa, hindi niya masyadong binibigyan ng emphasize. Sa Israel, nagbigay siya. Bakit? May purpose siya doon sa Israel na yun. Kasi doon lalabas ang tagapagligtas. Doon siya magkakatawang tao sa lahing yon. Hello? Kaya yung paunang kaalaman niya, parang ano ba yon? Parang nagkataon lang ba yon? Hindi, paunang kaalaman, ginamit itong Israel. Basahin po natin. Ano lang po, kukunin ko lang po dito yung pagkahirang at pagkapili sa bansang Israel. Pero maintindihan natin sa mga susunod. Sabi sa Amos chapter 1 verse 1 and 2, dinggin nyo ang salitang ito na salita ng Panginoon laban sa inyo. Ito yung laban na po ito, parang labag na kasi sumasamba sila sa mga Diyos-Diyosan ulit. O mga anak ng Israel, laban sa buong angkan ng aking inihaon mula sa Ehipto, sa lupain ng Ehipto na sinasabi, eto po, verse 2. Parang binaliwala nila yung pagliligtas ng Panginoon sa kanila, di ba? Sabi niya, kayo lang ang aking pakibasa. Nakilala. Paunang kaalaman, kilala ko na kayo. Hindi pa nga kayo nagiging bansa eh. Kilala ko na kayo. Hindi pa nga kayo nangyayari, iligtas ko kayo. Kilala ko na kayo. Amen. Kayo lamang ang aking kilala sa lahat ng angkan sa lupa. See? Amen. Bakit? Naroon yung tunay na binhi ko. Amen. Yung tagapagligtas, kumbaga sa niyan, sabi niya, kaya't akin dadalawin sa inyo ang lahat ninyong kasamaan. Ibig sabihin, may parusa yun. Pero ang sinasabi ko lang po dito, yung nakilala. Kasi buhat pa man nung una, may plan na sa isip. Kaya nga yung foreknowledge, yung isang salita po dito, yung portot. Sabi niyo po, portot. Pag sinabing kaisipan, nasa isip na ng Panginoon ang Israel. Hindi pa man ito nagiging bansa, hindi pa man ito wala pa man si Abraham, alam niya nang may Israel. Amen. Kasi bakit? Kilala na. Kaya mahalaga yung salitang kilala na, yung foreknowledge o yung foreknown. Proginosko sa isang salita pa. Diba? Yun yung salitang kilala na, alam niya na. Sa lahat, alam siya sa lahat ng bagay. Kayo lamang ang aking nakikilala sa lahat ng mga angkan sa lupa. Romans chapter 11 verse 1 and 2 and A po yan. At sinabi ko nga, Romans na po tayo, itinakwil baga ng Diyos ang kanyang bayan? Question mark. Huwag nawang mangyari sapagkat ako man ay Israelita, sabi ni Paul. Sabi ni Abraham sa angkan ni Benjamin. So, yung pagtakwil doon, sinasabi doon sa Old Testament, ibig sabihin pinarusahan, pero hindi lubusang inalis sa kaligtasan. Kaya kailangan alam natin yung context. Ibig sabihin, pinaparusahan yung consequence. Pero yung kaligtasan na buhay na walang hanggan, hindi nawawala.
May ilan doon pinarusahan, may ilan din doon ililigtas papunta sa buhay na walang hanggan. Dahil sa pagmamatigas nila. Ang sinabi niya rito, huwag nawang mangyari sapagkat ako man ay Israel at Benjamin, binhi ni Abraham sa angkan ni Benjamin, verse 2a, hindi tinakwil ng Diyos ang kanyang bayan na nang una pa'y, ano po? Kilala niya, foreknown. Kaya nga yung portot, napakahalaga sa transliteration at yung pinaka-definition nyo po, yung sinasabing portot, nasa isip na kita, hindi ka pa nga sinisilang Kaya ang church, nasa isip ng Panginoon na ikaw ay ligtas, hindi ka pa masinisilang. Darating ang time. Amen. Kaya mahalaga yung foreknowledge na sinasabi po dito. At sabi niya po, hindi tinakwil ng Diyos ang kanyang bayan ng una upang, sabi niya, nung una pa'y kilala niya. Hindi ko nababasahin yun kasi A lang po ang gustong kunin dyan. Tuloy po natin. Pangatlo, una, sa paglikha ng Diyos, alam niya na, may foreknowledge na po siya, may paunang kaalaman na siya, hindi nagkakagulo-gulo ang kanya nilikha. At gayon din, sa bansang Israel, alam niya, kilala niya ito. Wala siyang ibang kilala kundi ang Israel. Pero hindi nangangahulugan yon na tayo hindi kilala. Personal. Kasi kilala niya tayo, buhat pa man ng una. Mahalaga po yon. Sa bansa natin, hindi kilala ng Panginoon. Ang kilala niya, yung mga pinili dito. Amen? Mahalaga po yun. Pangatlo, yung foreknowledge ng Diyos, dahil ito'y buhat sa kaalaman ng Diyos, ano yon? Yung pagpapapako sa krus at pagkabuhay na maguli ni Jesus Christ. Bakit nauulit-ulit? Bakit parang napapansin nyo, sa decree may sinasabi sa paglikha, bakit sa kasama yung mga tao mga pinili, at nag-ordain po siya, bakit ngayon kasama pa rin itong ito, nababasa natin? Kasi ugnay-ugnay po ito habang tinatahak natin to, lalong tumitibay ang salitang ginamit ng Panginoon para sa pagliligtas niya. Kaya may unti-unting progress ng ating pinag-aaralan. Ang pagkapako niya, tingnan po natin, at pagkabuhay na maguli niya. Luke chapter 22 verse 22. At nang maganap na ang mga araw na ito na kanilang paglilinis, sabi niyo po naganap na. Kasi sa Panginoon, ganap na yun, nangyari na yun Pero may situation pa kasi may time na ang panahon na siya talaga ay nagkatawang tao at ngayon, ito na ngayon. Kailangan dumaan ito. Alinsunod sa kautusan ni Moises, kanilang dinala siya sa Jerusalem upang iharap siya sa Panginoon. Ibig sabihin, ibigay talaga siya. Maglingkod talaga ang ating Panginoon. At sa Acts chapter 2 verse 20, tama po. Acts 2 na po tayo, lipat po tayo 23 and 24. I-note nyo po yung binanggit ko kanina at nang maganap na mga araw, meron na kasi ibig sabihin, may sinabi noong una. May paunang kaalaman na mangyayari. At ito po ang katibayan sa Acts. Si Jesus Christ, sinutukol po dito, si Jesus siya na ibinigay sa takdang pasya. Sabi niyo po, takdang pasya. Pinapakita dito, dahil itong sumunod na ito, itinakda siya sa kapasyahan yung decree. Naalala nyo? Una po sinabi ito sa decree. Sa ibinigay sa takdang pasya, sa decree. Pinasyahan niya, nag-atas siya, nag-utos siya na mangyayari ito. Naglagay ito na ako ang gagawa niyan. Ang Diyos ang gagawa, si Jesus Christ ang gagawa. Kasi nagpasya siya na ililigtas ko ang pinili at ako mismo ang gagawa. Kaya nga pagliligtas sa Diyos sa ating Panginoon. Amen. At ang sabi niya, bakit siya nagpasya? Dahil doon at meron siya kasing paunang kaalaman. Amen. For knowledge. Kaya merong itinakda na pasya na siya ay doon mamamatay at sa anong panahon at sa anong kategory ng kamatayan sa krus. Panahon na yun, sa krus talaga binibitay ang tao. Bakit doon? Merong purpose yun Susunod, pag-uusapan po natin yon. Mahalaga po yon. At ang sinasabi niya po dyan, dahil sa paunang kaalaman ng Diyos. At tinutukoy niya dyan, pinapasok po tayo, kayo. Sinong kayo? Yung mga tinawag at pinili muna. Amen. Na kayo sa pamamagitan ng kamay na tampalasa,
sorry po, mali po ako ng ano. Kayo sa pamamagitan yung tinuturo dito ni Apostle Paul, kayo, Pedro, kayo, sabi ni Pedro, kayo mga mahasama kayo nagpapatay kay Jesus Christ eh. Pero ito, tinakda. Itinakda ito ng Diyos dahil sa paunang kaalaman ng Diyos. Amen. Yung ginawa nyo kay Kristo, kaya nyo pinapako siya sa krus, dahil ito'y tinakda niya, pasya na ito ng Diyos, decree na ito ng Diyos, na mangyari sa tagapagligtas natin, sa paunang kaalaman niya, na sa pamamagitan nyo, sa inyong mga kamay, sinasabi rito ni Pedro, sa inyong mga kamay, ang ginamit para patayin itong tagapagligtas. Yun yung ibig sabihin niya rito. Ibig sabihin ba, nagulat ba? Ba't kayo kasi ang pumatay sa kanya? Hindi nagulat si Pedro dito dahil paunang kaalaman ito ng Diyos. Kaya parang ito kailangan mangyari. Amen. Sabi niya, iyong ipinako sa krus at ipinapatay. Verse 24, na siya'y binuhay na maguli ng Diyos kasi itinakda yun. Amen. Pinasya yun sa paunang kaalaman ng Diyos. Amen. Kaya, inote nyo po yung 23, ito'y ipinasya, itinakda ng kanyang pasya. Decree po yun. At dito, sinasabi niya, yung pagkabua at yung binuhay na maguli ng Diyos, ibig sabihin, nakatakda rin yung mangyari kay Jesus Christ. Amen. At sabi niya, pagkaalis sa mga hirap ng kamatayan sapagkat hindi maaring na siya ay, ano daw po? Ang pagliligtas ng Panginoon, sabi sa Isaiah chapter 43, sino makapipigil? Di ba? May makakapigil ba kay Jesus Christ na huwag ka mamatay. Hindi po, kasi takdang pa siya yun sa paunang kaalaman ng Diyos. Amen. Kaya pinapatunayan na walang hahadlang sa pagliligtas sa atin. Yun po ang kahalagahan ng sinasabing, bakit siya napako, bakit siya nabuhay na maguli sa mga patay, bakit takdang pa siya yon sa paunang kaalaman ng Diyos at walang sino mang makapipigil. Inuulit-ulit po ito. In 1 Peter chapter 1 verse 20 to 21, nakilala nga na ang una, bakit binabanggit na naman po dito yung known beforehand, di ba? Ito sinasabi niya, nakilala nga ng una bago itinatag ang sanlibutan. So tumitibay na po ang doktrina na ating pinag-aaralan na ipinapakita na ito'y sa paunang kaalaman niya, ito'y nangyayari bago itatag ang sanlibutan, alam niya na ang lahat ng bagay. At ngayon ipinapahayag sa mga huling panahon. Bakit? Dahil sa ating church. Amen. Para pagtibayin ng pananampalataya natin, ang kaligtasan ay sa Diyos, hindi sa atin. Dahil sa paunang kaalaman ng Panginoon. 21. Nasa pamagitan niya na ng palataya kayo sa Diyos, ba't ka nagtitiwala sa Panginoon? Kasi nga sa paunang kaalaman niya, alam niya, makitiwala ka sa Kanya. Siya yung gumawa ng paraan. Diba? Nasa Kanya'y bumuhay na maguli sa mga patay at sa Kanya'y nagbigay ng kaluwalhatian upang, bakit si Jesus Christ tinakda? Sa paunang kaalaman ng Diyos. Bakit? Eto po yan, nagtiwala tayong una, sinabi po dyan. Pangalawa, sinasabi niya po dyan, upang ang inyong pananampalataya, saan? Para saan yung pananampalataya? Ayan Ang pananampalataya natin papunta sa Diyos. Hindi sa mga tao, sa mga nilikha. At yung pag-asa natin ay mapa sa Diyos. Kaya ang tao walang pag-asa sa lahat ng bagay dito. Ang pag-asa sa manlilikha at manunubos. Kasi bakit? Doon sa buhat ng kanyang paunang kaalaman. Mahalaga po ang foreknowledge. Sunod po natin, pang-apat at bilang huli, thank you Lord. Okay. Ang paunang kaalaman ng Diyos ay nagpakita po ito sa mga mananampalataya. Sabi niyo po, sa mga mananampalataya. Yung genuine na po ito, believer po ito. Mga ginawang matuwid ng Diyos. Alam niyo pa, pagiging matuwid natin buhat pa man nung una.
Sino ang nakakaalam nun? Ang pagiging matuwid natin, hindi pa tayo nililikha, matuwid na tayo. Kahit dumaan ka sa pagkakasala, matuwid na tayo sa harapan ng Panginoon. Bakit? Dinikri niya yon, una. Inordain niya yon, pangalawa. At ngayon dahil sa buhat sa kaalaman, paunang kaalaman niya. Kasi sinasabi ko nga, kasi hindi pa man lahat ng bagay, settled na lahat para sa atin ng kaligtasan eh. Settled na. Dahil ang Diyos ang gumawa. Amen. Pananampalataya, 1 Peter, binalik ko yung ating topic text po natin. 1 Peter chapter 1 verse 2. Ayon sa paunang kaalaman ng Diyos Ama, so pinapakita sa mga mananampalataya po ito, binalik ko po itong topic text kasi sa ating mananampalataya to nangyari na po ito. Ayon sa paunang kaalaman ng Diyos Ama, sa pagpapabanal na Espiritu, alam niya mangyayari sa mga mananampalataya ito upang magsitalima at mawisikan ng dugo ni Kristo. Tayo po itong mananampalataya, sa atin yon. Sa atin naka-attach yun. Yung ginawa ni Jesus Christ sa atin yon. Kaya sa paunang kaalaman, alam niya na tayo ay maging banal, sanctified tayo. Amen? Ng Espiritu. Pero hindi pa namamatay si Jesus Christ sa mga panahon na yun, pero alam niya na tayo. Kilala niya tayo. Wala pa tayo, hindi pa tayo sinisilang. Sanctified na tayo dahil doon sa Espiritu. Bakit? Sa paunang kaalaman. Upang magsitalima. Ibig sabihin, alam niya, tatalima tayo, ba't alam niya? Kasi nga, maglalagay siya ng Espiritu sa atin. Kasi sa paunang kaalaman niya, darating ang time, ito, yun. Mangyayari ito. At biyaya at kapayapaan nawa sa inyo ay sumagana. Now, tingnan po natin sa Romans chapter 8 verse 29. Sapagkat yaong mga ang una pa'y kilala na niya. Sabi niyo po, kilala niya. Sa paunang kaalaman ng Diyos, kilala niya na. Ito nagpapakita sa lahat ng bagay, alam niya na. At even tayong mga niligtas, kilala niya na. May paunang kaalaman niya. Kaya yung portot, napakahalaga. Lagi niya tayong iniisip-isip. Meron pa siguro sa supling natin na ililigtas ng Panginoon, iniisip niya rin yun na lalabas. Iniisip niya rin, laging laman ng isip niya yung mga pinili buhat pa man nung una. Kahit hindi pa lumalabas, isinisilang. Amen? Can I hear amen? Okay, salamat sa Panginoon. Tignan po natin, in Acts chapter 15, sige, babasahin ko po muna kapatid. Mahalaga rin po yun. Babalikan po natin sa mga susunod na pag-aaral ito, pero iiwan ko po muna yung mga bagay, pero babasahin ko lang po ito. Kasi kinuha ko lang po dyan yung sapagkat yung mga ng una pa'y kanyang kilala. Kaniyang nakilala. O, yung kilala tayo. Hindi pa man natin siya nakikilala, pero kilala niya na tayo. Kailan lang natin siya nakilala? Nung tumanggap tayo ng gospel. Diba? Pero tayo, kilala niya na. Alam niya na yung pangalan natin. Kilala na yung pangalan natin. Amen. At sabi niya rito, pag-uusapan natin ito, ay itinalaga naman niya na maging katulad ng larawan ng kanyang anak. Sabi niya, upang siya ay maging panganay sa maraming magkakapatid. Pag-aaralan natin niya sa predestination, Doctrines of predestination. Pag-aaralan natin sa mga susunod po yan. Pero kinuha ko lang po yan dahil doon sa paunang kaalaman ng Panginoon. Kilala niya na tayo. Amen. Mahalaga po yun. Acts 15, 17, 18. Bibilisan ko po. Upang hanapin ang nalabi sa mga tao ang Panginoon, ang mga tao maghahanap sa Panginoon. Pero bakit sila maghahanap? Sa paunang kaalaman ng Diyos. May paraan siya. Ito po ang sabi niya, at ng lahat ng mga hintil, tayo mga Gentiles, tayo mga walang Diyos at walang kinikilala at walang katutubo ng pagsamba sa Diyos, wala talaga tayo, na tinawag sa aking pangalan. Sa foreknowledge ng Diyos, antimano ang Panginoon, ito yung mga pangalang ililigtas ko. Bababa ako sa lupa. Amen. Alam niya na, kilala niya yung pangalan natin, at alam niya, naalala ko lang, ang sabi sa John chapter 10, di ba, naririnig ng aking mga tupa ang aking tinig. Kilala ko sila sa kanilang mga pangalan. Tinatawag ko sila. Amen. Kaya yung pag-response natin sa Panginoon, ganun kabilis. Bakit? Kilala natin yung tinig na yon. Parang yung spirit ng Diyos at spirit natin, parang nagkaroon kagad ng salubong, wow, pamilya. Di ba? Parang ganon, di ba? So yun, nagpapakita dahil sa paunang kaalaman ng Panginoon. And Psalms chapter 40 verse 5,
Okay. Sabi niya po, English po nakalagay yan. Hindi, sa Acts po, sa 18 po pala, na iwan po natin. Sabi ng Panginoon na nagpakilala ng mga bagay na ito mula nung una. Nagpakilala ng mga bagay na ito noong una pa, alam na. May kaalaman na po siya. At Psalms 40 verse 5, You have multiplied, O Lord, my God, your wondrous deeds, and your thoughts toward us. Sabi niyo po, thoughts. Kaya nga yung four thoughts na sinasabi sa definition po ng Griego na sinasabi yung kaisipan niya, lagi niya tayo iniisip. Amen. Dahil sa kaalaman niya, lagi tayo iniisip na may mangyayari sa ating kamangha-mangha na hindi alam ng tao. At ang sinasabi niya rito, na ang salita, sinasabi niya dyan, yung sabi niya, wondrous deeds and your thoughts toward us. Yung pag-iisip mo sa amin, na nililingap mo kami, yung mga ginagawa mo ay para sa amin, dalang isip mo nasa sa amin, nakatuon sa amin. Di ba? None can compare with you, walang makakakumpara sa iyo. I will proclaim and tell of them, sasabihin ko, ihahayag ko sa kanila, sa lahat. Yet they are more than can be told. At ito'y higit pa sa mga salita na dapat sabihin. Kasi napakahalagang banggitin ang ginagawa mo, mga likha mo at mga gawa mo. Sa akin, iniisip mo ako. Kumbaga sa mga istorya, mas higit ang istorya mo na ginawa mong gawa para sa akin. Amen. So yun po siya. Sa Psalms 8:3, binanggit po natin nakaraan yan, to 5, When I look at your heavens, the work of your fingers, the moon and the stars, which you have set in place, inilagay niya, sinet up niya. Yun ang sinasabi niya po dyan. Sa atin pong inordain niya po yun. So dito pinapakita yung mananampalataya. Tingnan po natin, bagamat merong nilikha siyang mga bagay, pero bakit sa verse 4, sinabi niya ito, What is the man that you are mindful of him? Four thoughts. Amen. Sino ba ang tao? Bakit mo iniisip? Kasi sa foreknowledge niya, alam niya na kung sino sila. Amen. Kung sino yung ililigtas. At ang sabi niya, at sino yung nakapangalan sa aklat ng buhay, kilalang kilala niya. And the Son of Man that you care for him. Yung pinagmamalasakitan niya. Bakit? Kasi kilala niya na tayo buhat pa man nung una. Amen po ba? So tuloy po natin verse 5. Yet you have made him a little lower than the heaven beings, and crowned him with glory and honor. Pinaliwanag ito ni Nonoy nung nakaraan. Ibig sabihin, si Jesus Christ, isa po siya dito, pero tayo rin isinama sa tagumpay na yon. Amen. So, yun po yun. Tuloy po natin. At sa panghuling-huli, conclusion na po tayo, yung sa mga mananampalataya, kapatid, tingnan niyo po yung slide po yan, sa kanilang physical at spiritual na kondisyon, alam na ng Diyos yan. Amen. Sa mga mananampalataya, dahil sa foreknowledge niya, alam niya ang tao mahina, alam niya ang tao paano lumakas. Amen. Tingnan po natin ang ano to. Mahaba po ito, pero unti-unti lang po natin. Basahin po natin na medyo mabilis. In Psalms 139, 1-17, sa kanilang physical at spiritual na kondisyon, hindi nagugulat ang Diyos diyan. Ito sabi niya, O Panginoon, sabi ng manunulat na ito, iyong sinisiyasat ako at nakilala ako. Sabi niyo po, nakilala. Kilala ng Diyos ang tao. Iyong nakikilala ang aking pag-upo at ang aking pagtindig, iyong naunawa ang aking pag-iisip sa malayo. Ibig sabihin, alam mo na ang tatakbuhin ko. Alam mo na yung pupuntahan ko. Alam mo na yung gawang-gagawin ko. Maalam ka. Kaya ito'y nagpapakita sa verse 1-6, ipinapakita yung omniscience of God. Ang kanyang karunungan, yung paunang kaalaman niya. Kasi maalam siya, sa sobrang talino't antas ng kanyang karunungan, hindi masusukat. Biruin mo, alam mo, pagtayo ko, pag-upo ko, alam mo, ang paghiga ko. Sabi niya, nauunawa mo ang aking pag-iisip, kahit sa malayo, alam mo na. Iyong sinisiyasat ang aking landas at ang aking higaan at iyong kilala ang lahat kong mga lakad. Bakit? Sa paunang kaalaman.
Amen. Sa paunang kaalaman ng Panginoon. Sapagkat wala pang salita sa akin dila, ngunit narito, O Panginoon, talastas mo na ng buo. Biro mo, di ka pa nagsasalita, hindi ka pa nangungusap, may foreknowledge na ang Diyos. Alam niya, sasabihin mo yun? Hello? Ito yung omniscience of God. At sinasabi niya rito, sa verse 5, iyong kinulong ako sa likuran at sa harap at inilatag mo ang iyong kamay sa akin. Kung kino-comfort ka, bakit alam niya kung saan ka mahina, saan ka malakas. Amen. For knowledge. Amen. Ang Diyos, alam niya lahat. Maalam niya sa lahat. He is omniscient. Pinapakita niya, pang 7 to 8 to 9, ito yung pinagpapakita ng omnipresence. Ito po siya. Saan ako paparoon mula sa iyong espiritu? Sa mga mananampalataya po ito, ha? Iniingatan na hindi po ito sa mga unbeliever. Ito sa mga mananampalataya, sinulat po ito. Saan ako paparoon mula sa espiritu? Kaya nga pag-aaral na ito, sa kanilang physical at spiritual na kondisyon, pinapakita dito. Sinasaysay po dito, saan ako tatakas mula sa iyong harapan? Kasi bakit? Siya'y sumasa lahat ng dako. Kung sumampa ako sa langit, nandiyan ka. Kung gawin ko ang aking higaan sa Sheol o mamatay ako, narito, ikaw ay naroroon. Nag-iingat. Amen. Kasi sumasa lahat siya. Kung aking kunin ang mga pakpak ng umaga at tumahan sa mga pinakadulong bahagi ng dagat, kahit na ako kung saan pumaroon, naroroon ka. Diba? Pinapakita yung kanyang kagilagilas na for knowledge. Pang 10 po to 14, ito po yung omnipotence niya. Doon may papatnubayan ako ng iyong, ano daw po? Kamay. Kaligtasan po ito dahil sa kahinaan natin, dahil natin kaya iligtas sa ating sarili. Sabi niya, ang iyong kanang kamay ay hahawak sa akin. Sino hahawak? Aalalay. Ang Panginoon. Kung akin sabihin, tunay na tatapak ako sa kadiliman at liliwanag sa palibot ko ay magiging gabi. At ang kadiliman man ay hindi magkukubli sa iyo, kundi ang gabi ay sisilang na parang araw, ang kadiliman ay kaliwanagan at magkaparis sa iyo. Ibig sabihin, kahit na ba dumaan tayo sa libis ng kamatayan kahirapan Bakit? Ang Diyos ay naroroon, liwanag pa rin yun. Amen? Bakit? Sa kapangyarihan niya yon. Kahit na tayo inaagaw ni Satan, hindi makapanayig si Satan. Bakit? Pinagtagumpayan ni Jesus Christ yun. Amen? At sinasabi niya po rito yung kondisyon natin, ako'y nagpapasalamat sa iyo sapagkat nilalang ako sa kakilakilabot at kagilagilalas. At sabi niya rito, kagilagilalas ang iyong mga gawa at nalalamang mabuti ang aking kaluluwa. Bakit? Niligtas. Amen. Ang kondisyon po yun. At bilang huli po, sabi niya rito, nagko-conclude po siya rito, ang katawan ko'y hindi nakubli sa iyo for knowledge, nang ako'y gawin sa lihim, ibig sabihin sa loob na sinapupunan ng aking ina, at yariing mainam sa mga pinakamababang bahagi ng lupa, ilabas po ito, nakita ng iyong mga mata, makinig kayo, ito po sinasabi ko, nakita ng iyong mga mata ang aking mga sangkap na disakdal, makinig kayo mabuti, at ang inyong aklat ay pawang na nga sulat. O, bakit may nasulat na aklat? Ako kasi nasa aklat ng buhay. Makinig kayo, kahit ako hindi sakdal, pero ito ang sinasabi niya. Nang wala pang anuman sa kanila, wala man itong saysay sa kanila, sa mga tao, nakita mo na ako, sabi niya rito sa bandang huli, pagkat mahalaga rin ang iyong pag-iisip sa akin. Portos, definition ng Griegong sinasabi ng foreknowledge. Ang isip ng Panginoon ay laging tinitignan ang physical nating kondisyon at ang ating spiritual na kondisyon para sa Kanya. Amen. Para iligtas po tayo. At sabi, sapagkat napakalaga rin ang iyong mga pag-iisip sa akin, O Diyos, pagkadakila ng kabuuan nila. Jeremiah conclusion, Jeremiah chapter 1 verse 5. Bago kita inanyuan, makinig kayo, sinasabi ko kanina, bago kita inanyuan sa tiyan, ay, pakibasa, kilala kita. At bago ka lumabas sa bahay bata, take note of these words na sinasabi rito, ay pinaging banal na kita.
Bakit? For knowledge. Sige, palakpakan nyo si Lord. Gusto palakpakan ni Deacon. Diba? Bakit? Sa kaalaman ng Diyos, may hindi pa nangyayari sa panahon natin, pero sa kanyang isip, ikay sanctify na. Amen. Niligtas ka na. Parang nangyari na. Hindi pa nangyari sa atin, pero nangyari na. Biruin mo, doon pa lang sa sinapupunan, hindi ka pa pinapanganak. Pinaging banal na kita. At pag pinaging banal tayo, bibigyan niya tayo ng task o trabaho. Inihal kitang para maging prophet. Si Jeremiah po kasi ito, inalal kita bilang propeta ng mga bansa. Amen. Gayon din tayo. Inalal tayo ng Panginoon. Bakit? Nung una pa lamang, binalal na tayo. Kaya nagtataka tayo, ba't ako napunta ng church na ito? Ba't ako naturuan ng aral na ganitong tama? Diba? Kasi ang Diyos ang may layunin yon, daling ka doon sa tama. Para kilalanin mo yung kanyang paunang kaalaman para iligtas tayo. Biruin mo, ligtasan tayo, di pa tayo sinisilang. Diba? Ito yung nagpapatunay. Hindi lang ito kay Jeremiah, kundi sa mga pinili po ito. Amen. So mahalaga po siya. Sabi po sa Isaiah 4, dalawang verse na po tayo, dalawa na lang po. Isaiah 41 verse 4, sinong gumawa at yumari? Question mark, sino ba talaga ang gumawa at napangyari? O nangyari na? Na tumawag sa mga salit-saling lahi. Nagulat ba ang Diyos? Ba't may lahing lumabas? Nagkagulo nga doon sa Torre ni Babel, di ba, Pastor? Nagkahiwa-hiwalay, dumami lahi, di ba? Pero sa bawat lahi na sumibol sa iba't ibang bansa na iba-iba wika, sino tumatawag? Di ba? Sa salit-sali mula nung una, sino? Ang Panginoon. Akong Panginoon ang una at kasama sa huli. Sino to? Ako nga. Sino to? Si Jesus Christ. Amen. Bilang huli, bakit inilagay po ito sa aralin natin? Para ipakita na walang tagapagligtas kundi si Jesus Christ lang. At sa Revelation chapter 1 verse 8, dahil sa foreknowledge niya, nagpapakita ito na si Jesus Christ ito. Basa po. Ako ang Alpha at ang Omega, sabi ng Panginoon Diyos. Ngayon at nang nakaraan at sa darating ang makapangyarihan sa lahat. Ngayon, ibalik po natin sa pinaka-verse po natin ng text po natin na pag-aaral natin. And Isaiah 43. Ano sabi po doon? Sa aking mga kamay, sino makapagliligtas? Kung ako ang nagbigay ng pagliligtas, sino aagaw? Sino makapipigil? Diba? Kasi bakit? Siya yung Alpha and Omega, ang Panginoon Diyos ngayon at nakaraan, darating, makapangyari sa lahat. Kung ngayon, lilipas tayo, may mga future pandarating ng mga tao, ililigtas niyo yun, salin lahi, kahit saan lahi po yun, bahat ang pangalan nila nakalistas sa harap ng buhay, sino pipigil para iligtas? Kaya itong paunang kaalaman nito, ito yung magpapatunay na settled na ang ating kaligtasan. Bakit? Itinalaga ito ng Panginoon sa atin. Una, ito'y decree. At pangalawa, ito'y ordain. Itinalaga ito para sa atin. Pag tinalaga na, may makapipigil. Tinakda na. Diba? At ito, panghuli, dahil ito'y sa paunang kaalaman niya, kilala niya na tayo. Amen. Kaya yung hindi niya makilala, paparusahan po yun. Masakit mag-isipin, pero paparusahan niyo. Kasi ba't? Hindi ko kayo kilala eh. Kahit na ba yan kung ano nung ginawa, nangaral pa yan eh. Di ba? Sabi ng Panginoon, hindi ko kayo kilala eh. Ang kilala ko yung nakalista sa aklat ng buhay, naligtas ko eh. Amen. Sa Diyos po ang papuri. Next time po, ano to tayo? Sa ano po tayo? Doctrines of Election. Doon na po tayo. Salamat po.